Sinubukan dati ni Ramon Magsaysay na pabagsakin ng Iglesia ni Cristo sa paraang nagpasao siya ng batas ng panahon na yun sa Pilipinas na tanging ang Katoliko lamang ang ititirang relihiyon sa bansa. Ngunit lahat to ng relihiyon, mga kaibigan, gaya ho ng INC at saka ho yung protestante, ay mawawala daw ho, kumbaga, di ba't namatay nun si Ramon Magsaysay dahil ho dun sa plane crash. Sinikap ni Corazon Aquino, kasama ho niya, kung di ako nagkakamali, yung paring si Jaime Cardinal Sin na pabagsakin ang INC na para ang gusto nilang kubkubin ho yung sentral at gawin ho nilang bagong Malacanang at gawin hong templo. Di ba't pinagnanasahang gawin hong basilika? Namatay ho doon si Corazon Aquino sa sakit na colon cancer, kung natatandaan nyo. Gayun din ho, namatay din ho doon si Jaime Cardinal Sin dahil ho doon sa malalang sakit. Huwag nyo hong gigisingin yung higanting natutulog. Ito pong Iglesia ni Cristo. Kung gusto mong gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Cristo. Okay, yun. Iwan ko kung broadcaster ba talaga ito. Si Ka-Rex. Pero kilala niya si Cesar Sinita dahil sabi niya kung may mga katanungan kayo, itanong niyo kay Cesar Sinita. No? Pero, pinakalat niya ang balitang wala talagang batayan, mga kapatid. Bakit walang batayan? Imagine, ayon sa kanya, na gumawa daw umano ng batas si dating President Ramon Magsaysay para gawing opisyal na relihiyon at relihiyon lang ang simbahang Katoliko. So, ibig sabihin, kalaban ni Magsaysay ang Iglesia ni Cristo. Pero ano itong sadali. Ano itong Pasugo Magazine nila? Tingnan niyo, Pasugo Magazine nila. Si Felix Manalo tumanggap ng regalo galing kay dating Presidente Ramon Magsaysay nasa Hulyo 1964, pahina 27. Ang tanong, totoo ba ang sinabi na nagawa ng batas si dating Pangulong Ramon Magsaysay para ang Katoliko lang ang opisyal na relihiyon sa ating bansa? Totoo ba na sa panahon nila ni dati Pangulo Corazon Aquino at Jaime Cardinal Sin, may balak silang aagawin ang sentral ng INC para ano ba talaga? Kaya nga nagtanong ako, broadcaster ba ito? Bakit? Aagawin ni dating Pangulong Corazon Aquino para gawin daw umanong bagong Malacanang. Pero may iba naman siyang pahayag para gawing basilika. Ano ba talaga? Basilika, Malacanang. May batayan ba ito? Samahan ninyo ako. Tatalakayin natin. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At huwag kalimutan na pindutin ang like at huwag din kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Sabi pa nitong si Ka-Rex, huwag ninyo yung gisingin ang natutulog na higanti. Ang tinutukoy niya, ang Iglesia ni Cristo.
ba't higante ginamit niya? Alam kaya niya na yung higante, giant, fallen angel yan. Pagkatapos sinabing, wag ninyong gigisingin ang natutulog na higante. Ang Iglesia ni Cristo. Okay. Isa-isahin muna natin ito, mga kapatid. Na-surprise ako dahil kung ikaw isang broadcaster, di ba bahagi yan sa ating pagiging broadcaster? Ang tinatawag na investigative journalism. Mag-imbestiga talaga. Pero, una, itong pahayag niya na malinang wala talagang batayan. But ang ABS-CBN lamang, di ba? Na magpapatunay na lahat ng lumalaban po sa Iglesia ni Cristo ay nawala. Kumbaga, sabi niya, lahat umano na lumalaban sa Iglesia ni Cristo ay nawala. Ang ABS-CBN, patunay lang. Una, nawala sa ere ang ABS-CBN dahil sa pag-upo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Galit na galit siya sa ABS-CBN. Yeah? At sa Rapplers. Kaya nga, nagkakasuhan at buti na lang nanalo yung sa Rapplers. Ang ABS-CBN, gamit si Marcolita na isang iglesia at alam niyo naman na itong kanilang tagapangasiwang pangkalahatan ay ginawang ambasador sa OFW ni Digong noon, no? Isa sa mga di nagustuhan ng INC yung iniulat ang pangyayari sa awayan sa loob ng iglesia. Diba ba? Daming mga ulat lumabas, in-interview yung mga natiwalag. So, kaya, hindi naman yon ibig sabihin na bias ang ABS-CBN. Bakit? In-interview naman yung kanilang tagapagsalita. No? Dahil kung bias ang ABS-CBN, yung tagapagsalita ng INC, hindi na dapat interviewin, pero galit sila. At sa pagkawala sa ere, ang ABS-CBN umano ay isang halimbawa ayon sa kanya na talagang may mangyari sa mga kumakalaban sa INC. halos lahat ng lumaban. Di ba kung natatandaan nyo, sinubukan dati ni Ramon Magsaysay na pabagsakin ng Iglesia ni Cristo. Yon. Sinubukan ni Ramon Magsaysay na pabagsakin ang Iglesia ni Cristo. Totoo kaya yan? Sige, isa-isahin natin bilang broadcaster, mga kapatid. Kung sinubukan ni Magsaysay na pabagsakin ang Iglesia ni Cristo, ibig sabihin, kalaban sila sa founder, si Magsaysay at si Felix Manalo. Kalaban sila. Pero ang tanong, ano itong nasa larawan sa Pasugo Magazine ninyo? Kung saan, sa kaarawan mismo ni Felix Manalo, ito may ibinigay si Ramon Magsaysay at may nakasulat pa dito si kapatid na Felix Manalo at ang Pangulong Ramon Magsaysay. Ito ay kuha sa isa sa mga nakaraang kaarawan ng una. So, sa kaarawan pala ito ni Felix Manalo, binigyan ng regalo ni Ramon Magsaysay na Pangulo noon. Pero ayon sa kanya, nagawa daw ng batas si Ramon Magsaysay na ang Iglesia Katolika lang ang gawin na relihiyon sa ating bansa. Sa paraang nagpasao siya ng batas ng panahon na yun sa Pilipinas na tanging ang Katoliko lamang ang ititirang relihiyon sa bansa. Ngunit, bilang broadcaster, kung totoo at may kredibilidad ang pahayag niya, una, dapat pinakita niya
ano na presidential decree o presidential decree man na inilabas ni dating Pangulong Ramon Magsaysay na idineklara na ang Katoliko lamang ang magiging opisyal na relihiyon sa ating bansa. Ayon sa The Revealers, ito'y mga mangangaral sa iglesia, isa sa mga kinikilala nilang source na reliable source daw ang ChatGPT. Balikan natin ha. Usapan dito, Kuya Ramon, pangalan ng iglesia tayo. Sandali. ChatGPT daw ang sabi nila reliable source. ChatGPT. Tingnan natin dito. ChatGPT reliable source daw. Okay? May sagot ulit si ChatGPT na credible source ng credible source pala si ChatGPT. Credible source. Kaya, tatanungin natin si ChatGPT batay sa pahayag nitong si Carex. Anong sabi niya? Nagpasa daw ng batas si President Ramon Magsaysay na Katoliko lang ang relihiyon sa Pilipinas. Ibig sabihin, mawala na yung Iglesia ni Cristo at mga Protestante. Okay. Di po ba ayon sa mga mangangaral sa INC, ChatGPT reliable. May sagot ulit si ChatGPT na credible source ng pagsagot nila dyan sa punto por punto eh. Credible source si ChatGPT. So kung credible source si ChatGPT, tanungin natin, totoo ba na nagpasa ng batas si Presidente Ramon Magsaysay na Katoliko lang ang relihiyon sa Pilipinas? Ito po mga kapatid, pansinin ninyo. Sabi dito ni ChatGPT, hindi totoo na nagpasa si Presidente Ramon Magsaysay ng batas na nagsasabing Katoliko lang ang relihiyon sa Pilipinas. Mga mahalagang katotohanan. Sekular ang estado ng Pilipinas. Ayon sa saligang batas ng Pilipinas, walang itinatag na opisyal na relihiyon ang pamahalaan. Ipinagbabawal rin ang pagtatanggi o diskriminasyon batay sa relihiyon. Ito ay nakasaad sa separation of church and state shall be inviolable. Article 2, Section 6 ng 1987 Constitution. At meron ding katulad sa probisyon sa 1935 at 1973 Constitution sa nasakop ng panahon ni Magsaysay Jose. Kaya ang tanong, bilang broadcaster, na si Ramon Magsaysay daw nagpasa ng batas para Katoliko ang magiging opisyal na relihiyon. Ramon Magsaysay na pabagsakin ng Iglesia ni Cristo sa paraang nagpasa siya ng batas ng panahon na yun sa Pilipinas na tanging ang Katoliko lamang ang ititirang relihiyon sa bansa. Ngunit lahat to ng relihiyon mga... Yan. Bilang broadcaster, kung parang magiging may credibilidad yung pahayag niya, dapat ipinakita niya ano yung sinabi niyang batas. Para hindi bunga lang sa kuro-kuro at imagination. Diba? Ngayon, tinanong natin sa ChatGPT, abay, di pala totoo. Kung talagang si Ramon Magsaysay ay nagiging kalaban sa founder ng INC, iba't may malaki silang larawan na
nasa Pasugo Magazine na nagbigay ng regalo pa si Ramon Magsaysay. Okay, tuloy natin. Kaibigan, gaya ho ng INC at saka ho yung protestante, ay mawawala daw ho, kumbaga, di ba't namatay nun si Ramon Magsaysay? Yon ang gusto nilang ipalitaw. Namatay si Ramon Magsaysay dahil kinakalaban ang INC. Sa paanong paraan? Na kinakalaban ang INC? Dahil daw naglabas ng batas. Wala namang tayong makita na may batas na inilabas para gawing opisyal ang simbahang Katoliko sa panahon ni Ramon Magsaysay. Eto, tinanong natin ChatGPT dahil sabi nila, reliable source daw umano. Hindi totoo na nagpasa si President Ramon Magsaysay ng batas na nagsasabing Katoliko lang ang relihiyon sa Pilipinas. Di totoo. Pero ito pa ikinakalat. Dahil ho dun sa plane crash, sinikap ni Corazon Aquino, kasama ho niya, kung di ako nagkakamali, yung paring si Jaime Cardinal Sin na pabagsakin ang INC, na paraang gusto nilang kubkubin ho yung sentral at gawin ho nilang bagong Malacanang. Bago dyan. Sige, balikan natin ang The Revealers INC na sabi nila, reliable source, ano daw? May sagot ulit si ChatGPT na credible source ng pagsagot nila. Credible source si ChatGPT. Anong sabi ni Carex dito? Si dating Pangulong Corazon Aquino at si Cardinal Sin NC, na paraang gusto nilang kubkubin ho yung sentral at gawin ho nilang bagong Malacanang at gawin hong templo. So gustong kubkubin ni Pangulong Corazon Aquino at kaalyado niya si Cardinal Sin. Kaya tanungin na naman natin si ChatGPT. Totoo ba na may plano sina President Corazon Aquino at Cardinal Sin na pabagsakin ang Iglesia ni Cristo? Ito ang lalabas na sagot, mga kapatid. Walang matibay na ebidensya na nagpapatunay na may opisyal na plano si Pangulong Corazon Cory Aquino at si Cardinal Jaime Sin na pabagsakin o ipawalang bisa ang Iglesia ni Cristo bilang relihiyon o bilang organisasyon. Yun. Wala daw. Walang batayan ang pahayag niya. Pero, may dagdag siya dito. Ang dagdag niya, balak daw umano, maraming salamat ni Iyomi, maraming salamat po, kapatid. Balak daw umano nila ni Cardinal Sin at ni dating Pangulong Corazon Aquino na i-take over ang sentral. Balikan natin Kubkubin ho yung sentral at gawin ho nilang bagong Malacanang at gawin hong templo. Di ba't pinagnanasahang gawin hong basilika? Namatay ho doon si... Sandali muna. Ano ba talaga ang totoo? Kubkubin daw ang templo, sentral na templo sa INC, gawing Malacanang, bagong Malacanang. Pero may dagdag siya, gawing basilika. Anong totoo? Gawing basilika o gawing Malacanang? Pero tanong, dahil sa chismis na ito, na ikinakalat, yun daw ang dahilan kung bakit namatay si dating Pangulong Corazon Aquino at si Cardinal Jaime Sin. Corazon Aquino, sa sakit na colon cancer, kung natatandaan nyo. Gayun din ho, namatay din ho doon si Jaime Cardinal Sin dahil ho doon sa malalang sakit
Habang papauwi naman ho, Oh, yan. Yun ang sabi niya. No, ngayon, tatanungin naman natin kung si ChatGPT na sabi nila, si ChatGPT ay reliable source. Totoo ba na may plano si Presidente Corazon Aquino at Cardinal Sin na agawin ang sentral ng INC? Ito ang lalabas, mga kapatid. Tingnan niyo. Ito ang lalabas. Walang matibay na ebidensya o dokumento na magpapakita na totoong plano ni Pangulong Corazon Aquino at ni Cardinal Sin na agawin ang Central Temple o sentro ng Iglesia ni Cristo para gawing New Malacanang o Basilica ayon sa mga nasisiyasat na sources. So, di ba kinikilala nila sa ChatGPT na reliable? Wala dong batayan. Walang batayan. Ang pahayag niya. Ito pa. At napanaginipan, mga kaibigan. Sandali. Ito may kaugnayan sa isang direktor. Ayon, si Wen Deramas, di ba nagpost siya sa social media na may halong panlalait, kumbaga kinukutya ho niya, laban ho dun sa INC, kaya siya nananaginip daw ho siya kagabi na yung kanya napanaginipan, mga kaibigan, ay umulan daw ho ng dinuguan at nagtakbuhan, di ba, yung mga kapatid ho na iglesia, at namatay ho doon si Wen Deramas, doon ho sa sakit ho sa puso. Nakipagtulungan din ho dyan yung dating senador na si Laila de Lima. Kung natatandaan nyo, nagkaroon ho ng paksyon. So, dito, gusto niyang ipalitaw na sino man kumakalaban sa INC mamamatay. Kaguluhan, dyan ho sa INC. Nakipagtulungan ho doon si Laila de Lima sa mga natiwalag ho na INC para ho pabagsakin yung pamamahala ng INC o yung Iglesia ni Cristo at ipinakulong ho ito, di ba? Ngunit, doon ho sa kasamaang palad, si Laila de Lima po yung nakulong, di ba? May plano daw umano si Laila de Lima na ipakulong ang INC. Totoo ba yan? Pwede bang makulong kung walang kaso? Di ba? Maliban lang ni Ka-Angel. Dahil sila mismo ang nagpared sa tahanan ni Ka-Angel at nakuhaan ng iba't ibang klaseng barel. Layuning pabagsakin po ang Iglesia ni Cristo, gumawa po sila ng katha at saka bias na pagbabalita. Ang ABS-CBN. Ang ABS-CBN gumawa daw umano ng katha. Imagine katha, ha? So therefore, walang batayan. Ang tanong, wala bang batayan yung balita ng ABS-CBN na may mga ministro na may nangyaring abduction? Di ba may lumalabas kaugnay diyan? Wala bang batayan ang balita ng ABS-CBN kaugnay sa awayan sa loob ng INC sa panig nila ni Ka-Angel? Kung bias ang ABS-CBN, but yung tagapagsalita nila, in-interview pa kaugnay dyan. Okay. Upang mapaniwala ho nila, di ba, ang tao laban ho sa INC, sa kasamaang palad, nag-shutdown ang ABS-CBN. Alam nyo, marami na hong so natural, nag-shutdown ang ABS-CBN dahil galit na galit si dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi inirenew yung kanilang prangkisa. At sa pagsisikap naman ni Congressman noon na ngayon Senador
Rodante Marcolita, yon, successful sila. Dahil galit na galit si Pangulong Rodrigo Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ABS-CBN. Tulad sa Rapplers noon, kaya may iba't ibang mga kaso. Ang problema, nanalo lang ang Rapplers. Ngayon, punta tayo kay Senador Laila de Lima. Totoo na, nakulong si Senador Laila de Lima sa mahabang panahon. Nakulong talaga siya dahil sa mga patong-patong na akusasyon. Pero ang tanong, ano nangyari ngayon? Di po ba pinawalang sala si Senador Laila de Lima sa patong-patong na kaso? Pinagtibay pa ngayon. Pinawalang sala siya. Oh. So, tuloy. Naggumibaho sa INC, lahat to sila hindi ho nanalo. Oh. So, lahat sila hindi nanalo, planong gigiba sa INC. Ano batayan na si si Congressman na ngayon, Laila de Lima, nagplanong gigiba sa INC talaga? May batayan ba siya o katulad lang sa ulat niya ni dating Presidente Ramon Magsaysay? Pero kung sisilipin natin ang Biblia, alam niyo ba, sa mga kumakalaban sa Diyos ha, may nakasulat sa Ikalawang Kronika, Kapitulo 21, versikulo 15. Ikaw mismo ay magtitiis ng malubhang karamdaman sa tiyan hanggang sa lumabas ang iyong bituka. Yun ang mabasa natin sa Ikalawang Kronikas, Kapitulo 21, 15, sa mga kumakalaban sa Diyos. Tanong, di po ba ang founder ng INC na si Felix Manalo, ayon sa Pasugo Magazine, nagkasakit kaugnay sa kanyang bituka? O ito, Pasugo Magazine, Mayo-Hunyo 1986, pahina 21. Hindi ba si Arios sa grupong Arianism na nagtuturo na si Kristo ay tao, hindi Diyos, ganon din pumutok ang kanyang bituka? Hindi ba si Judas sa Gawa Kapitulo 1, versikulo 18, si Judas na ipinagkaluno ang Panginoon, di po ba pumutok ang bituka? Eto, Judas 1:18. Ang kabayaran sa kaniyang pagtataksil ay ibinili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kaniyang tiyan at lumabas ang kaniyang bituka. Tanong, ang founder ng INC na si Felix Manalo, nagkataon lang ba ito na sa Pasugo Magazine, ang sakit niya may kaugnayan sa bituka na pumutok? Nagkataon lang ba ito na may nakasulat sa Ikalawang Kronika, Kapitulo 21:15, na yung kumakalaban sa Diyos magkakasakit at malubhang karamdaman sa tiyan hanggang lumabas ang iyong bituka? Nakakataon lang ba yun? No, mga mahal na kapatid, itong kumalat na ito na napahayag ni Carex Kayanong, isang ANC. Sinagot lang natin, nilantad natin. Imagine, si dating Pangulong Corazon Aquino
at si Cardinal Jaime Sin nagplanong aagawin ang Central Temple ng ANC para gawing Malacanang o gawing umanong basilika. May batayan ba? Hindi. Yun ay kuro-kuro lamang. Walang batayan, mga mahal na kapatid. No? So, ulitin natin, di natin layunin na saktan ang damdamin sa ating mga kapatid sa INC, pero dapat sasagutin din natin itong ikinakalat nila, mga kapatid. Dahil alam niyo naman, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman.